Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumistansya si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa ng Pangulo na kumbisi niya ang mga kalyado na huwag maghain ng reklamo pero walang dikta sa pag-endorso. Nakatutok si Ivan Mayrina. Motion to direct the Secretary General to immediately... Sa kabila ng naunang pahayag ng Pangulo na hindi siya pabor sa pagsusulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 250 na congressman pa rin ang pumirma pabor dito. 70% yan ang mahigit 300 nakaupong miyembro ng Kamara, karamihan, mga kaalyado ng Pangulo. Pero git ng Pangulo, hindi raw siya nakialam sa resultang ito. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Hindi naman itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nilang impeachment ng mga kongresista. Nakumbinsi naman daw niya mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman daw niya kayang diktahan na huwag i-endorso ang isang impeachment complaint kapag na-file na. Ang kanya mismong anak na unang nag-endorso sa impeachment, humingi raw ng payo sa kanya. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Sinagot din ng Pangulo ang mga usap-usapan online na kapalit ng pagpirma sa impeachment ang malalaking halaga ng pera. I don't think that kind of two-thirds of the Senate, 306 sila, they got 215. So just a little bit over two-thirds, hindi mo makukuha sa ganong klaseng sistema yan. I know, I've been in Congress. I don't think that way of operating would have worked. Ngayong nasa Senado ng impeachment complaint, nasa kanila na raw ang bola kung paano magiging gulo ng impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Sa Hunyo pa, masisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Cheese Escudero. Hindi raw kasi maaaring simula ng paglilitis habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi namin ito mamadaliin. Naninindigan si Senate President Cheese Escudero na habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso, hindi nila maaaring simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Escudero, kailangang makonvene muna ang impeachment court at maaari lang itong magawa kapag nakasesyon sila. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon. Ang mga unang impeachment complaint laban sa bise na i-file sa Kamara noong Disyembre. Pero kahapon ng hapon lang ito pinadala ng Kamara sa Senado sa huling araw ng kanilang sesyon. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Sa tanong kung pwede bang magpatawag si Pangulong Marcos ng special session habang nakabreak ang Kongreso, sabi ni Escudero, Ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami
Dagdag ng Senate President, marami pa rin daw kailangang gawin habang nakabreak ang Senado. Isa na rito ang pag-verify ng mga lagda ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng e-signature dahil kailangan personal pinirmahan ng kongresista at pinanumpaan sa harap ng House Secretary General. Kailangang umabot ang verified signatures sa 102 para matiyak na sapat ang kinakailangang bilang para diretsong maitransmit sa Senado ang reklamo. Sabi ni Escudero, kung pagbabatayan ang natitirang araw sa 19th Congress, tsak na aabot sa 20th Congress ang impeachment trial at sila na ang magdedesisyon kung mako-convict ba o hindi si VP Sara. Ibig sabihin, kasama sa maghahatol sa bise ang 12 senador na iboboto natin sa eleksyon. Sa paglilitis, pwedeng ipatawag si VP Sara kung kailangan. Pwede nga rin daw ipagtanggol ni VP Sara ang sarili dahil abogado naman siya. Pero pwede raw siyang mag-waive ng appearance. Karapatan po niya yun. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan, mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado. Dahil pwede siyang tumayong abogado para sa sarili niya o tumayo pa nga bilang testigo. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. Sakali namang ipatawag daw si Duterte at hindi ito pumunta, The impeachment court, very much like the Senate, has the power and authority to issue subpoena. The sergeant-at-arms, with the assistance and aid of law enforcement officers, may effect the compulsory order for her to appear. But I heard a comment of VP Sara in connection with the looming impeachment complaint to be filed against her that she would welcome it as an opportunity to present her side of the story vis-a-vis the accusations being hurled against her by members of the House. So I hope that will indeed be her position. pag nasimulan, may time limit ba ang impeachment trial? Wala, pero sino ba naman ang may gustong umabot ito till kingdom come? One way or the other, kailangan ito pagpasahan at desisyonan. Ulitin ko, nang hindi minamadali, pero hindi rin naman pinagpapaliban ng labis. Naglabas naman ng pahayag si Senador Amy Marcos, kapatid ng Pangulo at kilalang kaalyado ng bise. Sinabi niyang lalabanan niya raw ang impeachment hanggang dulo dahil ayaw niya ng gulo. Dapat daw harapin ang mga tunay na problema sa halip na impeachment at destabilization. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Arestado sa isang visa consultancy office sa Maynila ang mga nagpapanggap na operatiba ng PAOK. Nangikil umano sila ng aabot sa 1 milyong piso kapalit ng pagpapalaya sa nahuling dayuhang POGO workers. May mga Philippine passport ding kinumpiska. Nakatutok si Salima Refran. Ano to? Hindi ko po yan, hindi ko po. Ano to? Hindi. Sir, Ano to? hindi ko po siya ina-accept, sir. Anong hindi? Wala po ako ina-accept. Wala kami Nang tanggapin ng mga target ang marked money, pinasok ng mga operatiba ng PAOK, PNP, CIDG at AFP ang travel at visa consultancy office na ito sa Intramuros, Maynila kagabi. Nagpapakilala raw sila bilang mga taga-PAOK, Bureau of Immigration at NBI at nangangakong mapapalaya ang mga naarestong foreign POGO worker kapalit ng milyong pisong halaga. Kaya rin daw nilang magtanggal ng pangalan sa mga deportation list at maging sa blacklist ng BI. Ang Pinay na si Era, di niya tunay na pangalan, kumagat sa alok na 1.1 million pesos kapalit ang umano'y pagpapalaya sa kanyang fiancé na Chinese. Isinangla pa nga raw ng mga magulang ng kanyang fiancé ang kanilang bahay sa China para lang makapagbayad. Pero kinapos siya at dahil sa stress, nakunan. Magkano po yung nabigay niyo ng total? 900 po. 900,000. Oo. Tapos, anong nangyari? Nag-aalala din po ako sa parents ng fiancé ko po kasi isang buwan lang po yung binigay sa kanila na palugit doon sa sinanla nilang bahay. 1.1 million pesos rin ang hininging bayad ng mga suspect kay Nice para mapalaya at di ma-deport ang asawang naaresto sa raid sa Parañaque. Pero ang problema, hindi ang PAOK, kundi BI ang nakaaresto sa kanya. Hintayin daw kasi si PAOK naman daw ang nag-ano sa asawa ko, hawak daw ng PAOK, kaya wala daw ko pag-alala. Siyempre naniwala na din ako. Blacklisted at banned na ang babaeng suspect sa Bureau of Immigration dahil sa mga illegal na transaksyon.
Napansin din po namin na medyo naglipa na sa social media yung mga offers ng iba't ibang agency. Visa consultancy firm raw ang opisinang ito, pero nag-o-offer daw sila ng extra service. Yan ay pagsasaayos ng iba't ibang mga dokumento para sa mga banyaga. Nakita dito ang iba't ibang mga dokumento, mga passports at mga alien certificates of registration. Ang lahat ng ito iproproseso ng mga otoridad para sa kasong inihahanda sa mga nahuling suspect. May mga nakuha ring birth certificates at marriage certificates mula sa PSA, PNP at NBI clearance, pati LTO driver's license. Pero mas nakababahala raw ang nakuhang Philippine passport na dayuhan ang muka pero Pinoy na ang pangalan. There were names na pumirma. Iba-ibang agencies. So kailangan ang investigasyon na gagawin dito is from the agencies concerned. Like ito PSA, LTO, we have DOLE and the immigration. Definitely they can go inside and out dun sa mga offices na yon. They can move around. Dahil nga may mga ID sila, talagang sila, empleyado sila ng agency na yan. Nahaharap ang dalawang arestado sa patong-patong na reklamong robbery, extortion, usurpation of person in authority, estafa at grave coercion. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Salima Nafra, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang rider habang critical naman ang kanyang nakasalpukan sa Katanawan, Quezon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sige. Ay, Diyos ko. Sa itsura pa lang sa video, ramdam ang sakit na dinanas ng lalaking ito dahil wala sa pwesto ang binti dahil sa nabaling buto. Nakahandusay naman sa gitna ang isa pang rider habang humagol-gol ang angkas nitong babae. Yung dyan, ambulansya, yung emergency. Resulta yan ng salpukan ng dalawang motorsiklo sa bahagi ng highway sa Katanawan, Quezon, na ayon sa mga saksi ay matuli ng takbo. Kritikal ang dalawa sa Bondoc Peninsula District Hospital, pero ang isang ito tuluyang nasawi. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kinikilan at binantaan pa ang buhay kaya nagpasaklolo sa mga otoridad ng isang negosyante sa Marikina. Nasa kote ang nasa likod ng krimen na pamangkin pala ng biktima. Nakatutok si June Veneracion. Huli ang babaeng ito sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Marikina, kaugnay ng reklamong extortion. Nagugat ang operasyon sa sumbong ng isang babaeng negosyante na may banta sa kanyang buhay. Na nagsasabing may nag-hire po dun sa kausap niya or nagbe-message sa kanya na ipapatay po siya and kailangan niya daw pong magbigay ng 100,000 pesos para hindi po ito ituloy. Nang ikinasa ang entrapment, dito na nagkagulatan dahil kilala pala ng biktima ang nagbe-message sa kanya, ang mismo niyang pamangkin. On the very day ng operation po na nalaman niya po na pamangkin niya po pala yung nagme-message din sa kanya. Ang sabi niya lang po dun sa investigator, kailangan niya lang po ng pera. Ma'am, baka may gusto kang sabihin tungkol sa binibintang sa'yo. Nakakulong ngayon sa Camp Crame ang suspect. Naharap siya sa reklamong grave coercion, grave threat at robbery with intimidation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Itinutulak ng Bangko Sentral na gawing libre ang transfer fee o singil sa pagpapadala ng pera sa ibang account o e-wallet. Para iwas hacking o scamming, pinag-aaralan din ang dagdag proteksyon higit sa OTP. Nakatutok si Darlene Kai. Halos hindi na nagdadala ng cash si Queenie kaya suki na siya ng online banking at e-wallets. Nakakatakot hold upin ka, mas secured yung online banking. For example, kakain kami, pupunta ka sa ibang bansa, magagamit mo rin yon. And payments, bills. Less chance ding mawala ng barya.
Ang kaso, sa transfer fees naman siya napapagastos kung nagpapadala sa ibang account o e-wallet. Mababa na ang 100 piso sa isang linggo. Malaking bagay yun, lalo na pag commuters ka. Pamasahin mo lang yun pwede na di ba? Balikan. Kaya, approve sa kanya ang mungkahi ng Bangko Sentral na zero transfer fee sa interbank transactions. Yan ay nasa 8 pesos hanggang 75 pesos kung InstaPay o 8 pesos hanggang 600 pesos naman kapag peso net. Pabor na pabor yan. Ang transfer fee ngayon, 10 pesos pag parehas ang bank. Sa ibang mga bangko, depende sa mga bangko, 25 pesos. Pati mga negosyong gumagamit ng online banking tulad ng kainang ito, makakatipid. Praktikalan na rin po kasi. Yung fee po namin dun sa transfer is madadagdagan po namin sa sahod ng ng mga employees namin. 2024 pa yan isinusulong ng Bangko Sentral base sa isang draft circular. Pero para lang ito sa personal na transaksyon o mga electronic fund transfers na hindi lagpas ng 10 beses sa isang linggo. O sa mga micro-merchants o maliliit na negosyong hindi lagpas sa 250,000 pesos ang benta sa isang buwan. Yung draft circular, so yun yung unang salvo to get the sense of both demand side and supply side. On the supply side, may mga sumuporta, pero may mga expressed that it will affect their business, and also another large number said provide us a soft landing. Sa ngayon, humihiling ang ilang bangko ng palugit na kailangang ikonsulta muna sa Monetary Board. Hirap lang magbigay ng timeline. If ever within the year, it's a policy, and then maybe we'll provide for a reasonable transitory provision. Like what? 2 years though, so that they could, adapt. Pinag-aaralan din ng BSP ang paghahanap ng mas ligtas na paraan ng pagsisiguro na legit ang mga transaksyon. Bukod yan sa nakasanayan ng OTP o one-time passwords o yung mga numerong ipapadala sa inyo para kumpirmahin ang transaksyon. Pero sa ngayon, sanay na sa OTP si Roniel sa paggamit nito sa kanilang trabaho na mas marami raw ang gumagamit ng isang account. Mahirap anya kung isa lang ang makaka-access tulad ng sa fingerprint o facial recognition. Like nasabi po na marami kaming humahawak, yung pagpasa po sa amin, mas mahirap nga po yun. Yung transfer po sa amin nung unlike mo ng OTP na kung mismong galing dun sa boss namin, masasend nila sa amin yung OTP, mas madali po talaga. Sabi ng Bangko Sentral, depende yan sa bangko at sistema nito. Sa iba, pwede ang OTP. Pero baka dapat anya mas high-tech sa iba tulad sa digital banks. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Umani ng samut-saring reaksyon ng English-only policy ng isang universidad sa Laguna. Inalis na ang post sa kanilang social media page pero nanindigan ang pamunuan ng paaralan na tuloy ang programa. Nakatutok si Salima Refran. English-only policy? Halos mauwi sa nosebleed na debate online ang post na ito ng University of Cabuyao sa Laguna. Para raw kasi maging globally competitive at world-class ang kanilang mga estudyante, isa ng English-speaking campus ang pamantasan simula ngayong Pebrero. Kaya lahat ng transaksyon o engagement ng mag-aaral, empleyado at iba pang tauhan ng paaralan, dapat English for strict compliance. Sa ngayon, wala na ang post sa kanilang social media page. Kabilang sa mga batikos sa post ang reaksyon ng Gabriela Youth na nagsabing English only? No way! Nakababahala raw ito dahil isa itong indikasyon kung gaano kalala ang pagyakap sa utos umano ng dayuhan. Imbes umano para maging robot na mahusay mag-Ingles, dapat daw turuan ang mga kabataan na maging kritikal mag-isip. Hindi dayuhang wika, kundi sapat na pondo raw ang solusyon. Ayon naman kay Commissioner on Higher Education o CHED Chairman Prospero de Vera III, nakakausap na niya ang presidente ng pamantasan ng Cabuyao para maunawaan ang naging basihan at intensyon nito sa polisiya. Anya, pinayuhan niya itong ipaliwanag at linawin ang issue. Sa kabila naman ng batikos online, tuloy raw ang pagpapatupad dito ng paaralan. Paglilinaw ng kanilang presidente. Actually, yung aking inilaunch ay talagang hindi naman ko tinatawag na English-only policy. Ang nilaunch kong program is for the pamantasan ng Cabuyao to be an English-speaking campus. No? Yung mas naintindihan ko yun Meron ng study na ginawa na merong declining English proficiency sa ating senior high schools. At alam naman natin kung anong ibig sabihin ng declining English proficiency. Naipaliwanag na rin daw niya ito sa CHED. Let's raise the level of English proficiency
and see how will it affect the employment and the life of our young people. By being proficient in English, that they will be able to share their great ideas to the world. Ano naman kaya ang opinyon ng mismo mga estudyante? Dapat may specific, hindi po compliance na strict compliance po ang paggamit ng English po. Kasi po, minsan tayo, pag nasa discussion na po, hindi po naman talaga direct na fluent kami sa English. Kasi hindi naman po talaga, yun ang pinakaunang namin salita or gamit na wika. May i-revise lang po siguro sila sa sa policy ang ipapatupad po. Pabor naman po, it enhances our skills po to speak English fluently. Para rin po sa ma-develop yung natin professionally po. Ayon sa pamunuan ng paaralan, programa ito ng 5 taon at maaaring nilang ipatigil kung magkaroon ng hindi magandang resulta. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi si Binibining Marikit star, Ashley Rivera. Ashley? Thank you, Ms. Mel. And good evening mga kapuso. Grateful si Asia's Limitless star Julie Ann San Jose sa back-to-back concerts kung saan nakasama niya on stage ang rock band na Aegis at naka-reunion ang ilang kapwa performer. This year, may kakaibang aabangan din ang fans sa kanya. Makichika kay Nelson Canlas. Nakipagbiritan si Julie Ann San Jose sa grupong Aegis para sa kanilang pre-Valentine concert kamakailan. Isang tribute na rin daw ito para sa namayapang miyembro ng Filipino rock band na si Mercy Sunot. Their music still lives on and patuloy silang magiging legends of OPM. Speaking of icons, nagpapasalamat si Asia's Limitless star dahil napasama siya sa concert na binibigyang pugay ang mga likha ng composer na si Benny Saturno. Reunited siya with Popstar Kids host Kyla at kasama rin nila si Rita Daniela na kapwa niya dating contestant sa Kapuso Pulilit Singing Contest. Grabe, nakakamiss kasi dati si Ate Kyla nag-host ng Popstar Kids, ngayon kasama na ulit namin siya, 'di ba? Kaya nakakatawa. Bukod sa pagkanta, magbabalik din sa paggawa ng series si Julie Ann ngayong 2025. This time, isang kakaibang role ang kanyang gagampanan. I can't spoil it yet pero I'm very, very excited because I'll be working with my friends. Yun lang yung masasabi ko muna. But I'm very, very excited. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.